mag-rescue muna ako sa isang customer na bigla daw tumigas yung brake pedal niya. Ayun siya. Dahil nga sa tumigas ang brake pedal nito, una ko dyang i-check is itong vacuum hose niya, yung galing sa intake manifold. Gamit yung plier, inangat ko yung clamp niya, tsaka ako bubunutin itong hose. Napansin ko, meron naman siyang hangin na humihigop dito sa vacuum hose niya. Kung tutuusin, wala naman siyang singaw at malakas naman siyang humigop. Tinanggal ko yung vacuum hose niyan tapos pinabalik ko kay customer. Naramdaman ko nga yung vacuum hose niya, gumagana naman talaga. Kaya lang talagang itong hydrovac niya isira na. Matigas talaga itong brake pedal. At dahil sobrang sikat ng araw mga boss, hindi ko ginawa yan dito. Naghanap kami ng lugar kung saan malilim. Dahil may kagat pa naman ng kaunti yung preno niya at may handbrake, sabi ko kay customer, tiyagain niya na lang dalhin namin sa malilim. Baka naman kasi atakihin ako sa sobrang init ng araw, kaya kailangan sa malilim kami gumawa. At dahil positibo naman na hydrovac ang problema nito, ang gagawin ko dyan, gagamit ako ng plier, tatanggalin ko itong vacuum hose niya dito sa hydrovac. Tapos gagamit ako dyan ng box wrench na number 12, tatanggalin ko yung tatlong nut dito sa brake master assembly. Para itong brake master assembly is maihiwalay ko dito sa hydrovac. Kaya kung kayo naman ang gagawa ng sasakyan nyo mga boss, napakadali lang naman nito. Kasi tatanggalin mo lang naman yung tatlong nut dito sa brake master assembly mo. Ayan yung tinatanggal ko. Medyo tsatsagain mo lang kasi medyo masikip lang yung position ng paggagawaan mo. Pero kaya mong gawin yan, lalo't ganitong klase yung sasakyan mo. Siyempre naman, bawat tornilyo na tinatanggal mo is tinatandaan mo para hindi ka magkamali. Kaya nito, natanggal mo na halimbawa yung tatlong nut niya. Dito ka naman ngayon pumosisyon sa brake pedal mo, luwagan mo yung nut dyan sa pusrad. Pag naluwagan mo na yon, gagamit ka ngayon dyan ng socket wrench na number 12. Dito sa hydrovac, merong kang tatanggalin dyan na 4 na nut. Ayan yung tinatanggal ko mga boss. 4 na pirasong nut yan. Dahil medyo masikip na naman yung position mo dyan para matanggal mo yung 4 na nut dito sa hydrovac, sasamahan mo na naman siyempre ng kaunting tiyaga yan. Lalo't wala kang impact wrench, ima-manual mo siya. Kailangan magtiyaga ka mga boss para matanggal mo itong hydrovac. Pero hindi naman siya ganun kahirap tanggalin. Kaya ako lagi pinapaalala sa iyo hindi siya mahirap. Para magkaroon kayo ng lakas ng loob, magawa nyo yung sasakyan nyo. Kasi kung sasabihin kong mahirap, wala na. Parang hindi na kita binigyan ng pagkakataon para makagawa nun. Ako kasi nagbibigay ako sa inyo ng lakas ng loob, hindi para pahinain kayo. O di ba natanggal ko na halimbawa yung nakalagay na tornilyo sa pusrad nyo. O dito ka naman ngayon sa harapan ng makina mo, balik ka dyan. Tuluyan mo munang tanggalin itong vacuum hose mo dito sa intake manifold. Tapos hilahin mo ng kaunti yung brake master, tsaka mo ngayon bunutin na itong hydrovac mo. Dahan-dahan lang siyang hugutin mo mga boss, uga-ugain mo lang, matatanggal mo na yan. O di ba, tanggal mo na siya. Ayan na ngayon yung lumang hydrovac. Ito naman ngayon yung bagong hydrovac na nabili na ni customer. Merong 4 na nut yan mga boss. Bago mo ilagay, tanggalin mo muna siyempre yung 4 na nut yan para hindi siya abala. O, di ba? Tanggal mo yung 4 na nut. Tsaka mo ngayon tanggalin yung spacer dun sa luma. Ilagay mo ngayon itong spacer mo sa bagong hydrovac. Ililipat mo lang yan mga boss. Siyempre dapat nakalapat ng maayos yan bago mo ilagay itong hydrovac dito sa dati niyang position. Sa paglagay naman ng hydrovac mga boss, napakadali lang. O isasalpak mo lang dyan, itatapat mo lang yung hydrovac mo sa mga butas na paglalagyan mo ng tornilyo niya. Pag nailapat mo na siya, balik ka ulit dito sa loob ng sasakyan mo. Pumesto ka ulit dito sa brake pedal mo. Tapos sipatin mo na yung paglalagyan mo ng nut kung okay na yung position nila, kung maganda ba yung pagkakapantay-pantay nila para malagyan mo ng nut. O di ba nakita mo nilalagay ko na yung mga nut niya. O pag madali mong mailalagay yung mga nut mga boss, mas madali kang matatapos sa pagtatrabaho mo. Dapat pantay yung pagkakalagay mo ng hydrovac. Kumbaga lapat na lapat siya. Tapos dito naman sa pusrad, yung paglalagyan mo ng pin para mag-lock siya dito sa brake pedal, ilagay mo na rin yan. Diyan ka rin kasi mag-a-adjust mga boss pag nagpihit ka nitong pusrad mo. At dapat sentro yan sa butas ng paglalagyan mo dito sa brake pedal. At pag okay na, dito ka naman sa 4 na nut ng hydrovac mo. Gagamit ka ulit dyan syempre ng socket wrench na number 12. Higpitan mo yung 4 na nut na yan mga boss. Siguraduhin mong maayos yung pagkakahigpit mo dyan. Kasi kapag maluwag yan, pag tinapakan mo yung brake pedal, makakarinig ka ng ingay. Kaya kailangan maayos yung pagkakahigpit mo dyan gamit itong impact wrench mo. Pag wala kang impact wrench mga boss, syempre, yung manual mo yan, pwedeng mag-ratchet ka na lang o kaya box wrench. Gaya nito, nahigpitan ko na ng impact wrench ko, chinek up ko pa rin yan para siguradong mahigpit yung pagkakalagay ko ng mga nut dito sa hydrovac. Pag okay na,
Dito ka naman ngayon sa brake pedal mo at push rod. Para magduktong yan, ilagay mo itong pin niya. Ayan o, yung di pin niya, yung pin. Yung pin niya kasi maasim yon, itong pin bakal yan. Pag nailagay mo na itong pin, ilagay mo na ngayon yung cutter pin niya. Ayan naman yung maglalak dito sa pin niya. Grabe mga boss, ano? Ang asim gawin nito. Puro pin niya eh. Ilapit ko yung camera mga boss para makita nyo kung okay ba yung pagkakalapat ng mga nut, pati itong pin. O, di ba? Okay naman siya. Pag okay na yan mga boss, balik ka na ulit dito sa harapan ng sasakyan mo para mailagay mo naman itong brake master assembly dito sa hydrovac. Same procedure lang naman mga boss, di ba? Tinanggal mo kanina yan dun sa lumang hydrovac mo, itong brake master assembly. O itutusok mo lang siya ulit. Siyempre, meron naman yan tatlong nut na ilalagay ka, itatapat mo yan dun sa mga tornilyo na paglalagyan mo. Siyempre, itutulak mo siya ng maayos. Dapat nakalapat itong brake master assembly mo dito sa hydrovac. At yung tatlong nut niyan, siguraduhin mong maayos yung pagkakahigpit mo. Take note mga boss ha, nang binunot ko itong brake master assembly, yung dalawang fluid line nito, hindi ko na yan niluwagan. Para yung brake fluid nito is hindi na siya tumapon at hindi na magkaroon ng singaw. At higit sa lahat, hindi nyo na kailangan pang mag-bleed pag nailagay nyo na itong brake master assembly. O tingnan nyo mga boss ha, okay na yung tatlong nut niyan na ilagay ko na siya ng maayos. Ngayon, ang susunod natin gagawin is ito namang vacuum hose niya. Ilalagay ko na yan mga boss. Siguraduhin nyo pag nilagay nyo itong vacuum hose niya is wala siyang singaw na dapat maayos yung pagkakalagay nyo ng clamp niyan. At tapos pwede na nating start itong makina. Uulitin ko lang mga boss, ano, ang naging problema nito is nasa biyahe si customer nang biglang tumigas itong brake pedal niya na halos wala na daw siyang preno. Ngayon, ang ginawa ko dahil ang naging diagnose ko is itong hydrovac, pinalitan ko yan. Ngayon, bago na yung hydrovac niya, ipapates ko na kay customer kung okay na ba. Dapat pag nagpreno siya, malambot na yung brake pedal at malakas na yung preno niya. Ipacheck ko na kay customer itong sasakyan mga boss ha, paandarin niya na yan. Panoorin nyo. Pakabante naman. Preno. Mapalo na. Nakita nyo naman mga boss, malakas na itong preno niya. At ang naging reaction ni customer sa comment niya sa akin is malambot na daw itong brake pedal niya at malakas na pag nagpreno. Siyempre naman dahil bago na itong booster niya, lalakas talaga ang preno niyan at malambot na siya pag inapakan itong brake pedal. Ako naman ang mag-check ngayon ng sasakyan niya mga boss. I-check ko rin itong brake pedal niya kung okay na ba. O, sa akin okay na eh. Ganon din naman kay customer. Okay na rin sa kanya itong sasakyan. At dahil nga first time kong nagawa itong sasakyan ni customer, meron ako mga na-recommend sa kanya na kailangan gawin kung sakaling may budget na siya. Pakita ko sa inyo yung brake pedal niya mga boss. O, di ba? Kanina kasi matigas yan eh. Ngayon ang lambot na. O, di ba? Ganun lang mga boss, di ba? Napaka-basic. Alam nyo kaya ako nagtuturo ng basic dahil ang mag-aaral is hindi naman talaga mekaniko. Ang mga bidyong ginagawa kong ito ay hindi para sa mekaniko kundi para sa customer. Kaya yung laging nagsasabi na basic lang ang alam ko, basic lang naman dapat ituro ko sa mga customer dahil wala naman silang alam sa paggawa ng sasakyan eh. Ikaw lang naman ang mekaniko ang sumisingit dito eh. Umuwi ka na kaya? Kung tutuusin nga, nakakakuha ka rin ng idea sa mga bidyong ginagawa ko, pasimple ka pa. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana dun sa mga customer, nakakakuha kayo ng idea sa bawat video na ginagawa ko. At huwag naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Kung okay lang sa inyo, pero kung hindi naman okay, wala naman problema dun. Muli, maraming salamat.